Ayun, ang galing. Panalo tayo, Marie. Oo nga po, ate. Ang saya-saya talaga dito sa perya. Kaya mabuti talaga nandito tayo gabi-gabi. Tama po yan. Ano, tumaya pa tayo ulit? Palaguin pa natin, ate. Masaya ang magkapatid na sumubok sa larong color game. Hindi nagtagal, nanalo na naman sila ng mas malaking halaga. Pagkatapos magsugal, napagpasyahan na nilang maglakad pa uwi. Ngunit natigilan ng makasalubong ang sugarol na si Mang Dolpo na siyang nang impluwensya sa kanila noon. Oh, ano? Mukhang paldo na naman kayo ah. Hay, sinabi niyo pa ho. Eto, sinuwerte na naman sa perya. Mabuti naman kung ganon. Kung gusto mo pa ng mas malaking panalo, subukan mo dun sa sabungan o dun sa pasugalan ko. Ay, sige ho. Susubukan namin sa susunod na araw. Yan ang gusto ko. O siya, mauna na ako at ako'y maglalaro din. Bumili muna sila ng ulam bago dumiretso pa uwi sa kanilang bahay. Ngunit hindi inaasahan na magkapatid na sigaw ng kanilang nanay Lynn ang bubungad sa kanila. Galit na galit ito dahil mahigit 11:30 na ng gabi, ngunit ngayon lang sila nakauwi. Ano ba yan? Uwi ba na matinong babae yan? Diyos ko, anong oras na? Ngayon lang kayo nakauwi? Napapadalas yata ang pagsusugal yung dalawa sa perya. Pasensya na po, Nay. Huwag po kayo mag-alala kasi meron kaming pasalubong sa inyo. Hindi ko kailangan yan. Hindi ba kayo nahihiya? Pati sa palengke kayong usap-usapan dahil kilala na kayong mga sugarol. Iisipin pa po ba natin yun, Nay? Di po ba dapat mas importante na yung pagsusugal namin ng dahilan para magkapera kami? Kahit na, hindi nyo sinusunod ang paalala ko sa inyo na walang mabuting patutunguhan ng pagsusugal na yan. Saan po ba talaga kayo nagagalit? Sa tsismis ng mga kapitbahay? O dahil hindi namin kayo nabibigyan ng mga pinapadalang pera ni tatay? Hindi na nakapagpigil pa si Nanay Lynn sa galit at sinampal na ang panganay na anak na si Lena. Dahil doon, padabog itong dumiretso sa kwarto na sinundan naman ni Marie para pakalmahin. Ate, ba't mo naman sinabihan ng ganun si nanay? Paanong hindi? Masyado naman na siya sa atin. Bakit? Sugal nga ang dahilan kung bakit nadadagdagan yung pera na pinapadala sa atin ni tatay ah. Kahit na, nanay pa rin natin siya. Kahit anumang sama ng loob natin sa kanya, dapat pa rin natin siyang irespeto. Oo na, mali na ako. Hingi na lang ako ng pasensya sa kanya pag humupa na yung galit niya. O siya, matulog na tayo. Natulog na lang sila, total na wala na rin naman ang gutom ng dalawa. May tampo kasi ang dalawa sa kanilang Nanay Lynn mula nang hiwalayan nito ang kanilang ama. Akala kasi ng dalawa, hindi iniisip ng ina nila ang kanilang kapakanan. Gayunpaman, may respeto pa rin si Marie rito, hindi tulad ni Lena. Kinabukasan, tumungo sa palengke ang dalawa para bumili ng mga damit. Oh, nakapamili ka na ba? Oo ate, ang dami ko nga napili eh. Pati nga si nanay nabili ko. Ikaw ba? Eto, marami ring nabili. Alam mo naman ako, no? Mahilig ako magwaldas ng pera kumpara sa atin naman. Oo nga. Ay, teka, ipipili ko na rin si Lolo Delpin at uuwi yun ngayon. Ay, oo nga pala. Ako din, bibilan ko siya. Hindi naman sila mayaman. Sa makatuwid, naghihikahos ang pamilya nila mula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Ngunit mula nang mapunta sa Amerika ang ama na si Leon, regular na sila nitong pinapadalhan ng pera pambili ng kanilang luho. Pagka-uwi, bakas ang pagkagalak ni Lena na tumawag sa ama. Oh, kumusta kayo mga anak ko? Mukhang masaya na naman kayo ah. Oo naman, Tay. Heto nga ang dami naming pinamiling damit. Ako din po, puro damit din kasi syempre malapit na magpasko. Mabuti naman kung ganon. Basta huwag kayo mahihiya sa tuwing may kailangan kayo ha. Salamat po, ang bait mo talaga, Tay. Sus, mga bulera. Siyempre ngayon lang ako babawi sa inyo dahil mahigit 3 taon din yata ako hindi nagparamdam mula nang maghiwalay kami ng nanay nyo. Tahimik na nakinig lang ang dalawa sa mga kwento ni Leon. Nagdesisyon kasi ang mga magulang nila na maghiwalay dahil sa pagtatalo sa pera. Imbis kasi na maayos ay mas lalo pang lumalala. Sa kabilang banda, nasabi din ito sa kanila na magiging minsan na lang muna ang pagtawag nito. Magiging abala daw kasi ito sa buhay sa ibang bansa at sa paghahanap ng trabaho. Maya-maya pa'y narinig nila ang pagtawag sa kanila ni Lolo Delpin. Mga apo,
Halika kayo at may pasalubong ako. Mano po, Lolo. Kami din po may regalo sa inyo. Aba, talaga? Ay, mga damit. Salamat naman. Pero huwag niyong kalilimutan na magtabi ng pera, ha? Opo. Nayo, ito po, mga damit. Pasalubong ko rin po. Sige, salamat. Nag-usap naman din sina Nanay Lynn at Lena tungkol sa pagsasagutan kahapon. Napatawad na nila ang isa't isa, ngunit hindi na nila sinabi kay Lolo Delpin ang problema dahil baka magalit pa ito sa kanila. Kinagabihan, tumungo na naman ang dalawa sa perya at doon ay nakasalubong si Mang Dolpo, ang sugarol nilang kapitbahay. Oh, buti naman at nasalubong ko kayo rito. Tamang-tama. Magandang gabi po, Mang Dolpo. Bakit po? Lagi na lang kasi kayong tumatambay sa perya. Bakit hindi nyo na masubukan doon sa pasugalan ko? Mas malaki ang maitataya nyo ron. Oo nga po nababalitaan ko rin. Pero ano po ba mga laro doon? Tong Eats, tsaka Lucky 9. Naku, tiyak mas lalago ang pera nyo doon. Hindi na nag-atubili pa ang dalawa at sumama na kay Mang Dolpo. Pagkarating doon, kaagad nilang sinubukan ang mga nirekomenda nitong laro. Pagkalipas ng ilang oras, imbes na manalo ay nabawi lang ng magkapatid ang pera na ipinantaya nila. Ano ba yan? Sayang oras. Imbis na madagdagan, nabawi lang natin yung pantaya natin. Ate, yung boses mo. Bakit? Totoo naman Marisa perya noon, madalas tayo nananalo. Ewan ko ba kung bakit hindi lumalago tong pera natin ngayon? Scam yata tong si Mang Dolpo Mga iha, ba't hindi nyo subukan na magsugal naman doon sa nakaburol doon? Doon ako nanalo kanina Pampampaglag ng kamalasan. Nako, baka maitaob ko lang yung kabaang ng patay kapag natalo ko lalo. Ganon talaga sa sugal. Hindi laging ikaw ang panalo. O siya, mauna na ako. Ingat kayo sa usog. Nagkatingi na magkapatid ngunit hindi nagtagal. Agad silang tumungo sa burol sa kanto. Sumali sila sa mga naglalaro kahit pa kung tutuusin, hindi nila kakilala ang patay. Ngunit hindi yun alintana kina Marie at Lena, lalo pa nang magsimula na silang manalo. Nako, tama nga si Aling Dolores. Papaldo nga tayo. Nanalo pa tayo ng 500 kahit papano. Di ba ate albularyo yun? Ay, bahala na nga. Pero, oo nga ate, hindi na rin masama yan. Makakabili na tayo ng pagkain natin. Ano ka mo? Pagkain? Hindi no? Puhunan natin to sa paglalaro ng sabong. Ha? Kung isusugal mo pa yan, baka matalo pa. Mawawalan tayo ng panggastos. Namili na tayo ng mga damit kanina, di ba ate? No ka ba, wag mo nang alalahanin yun. Hindi naman tayo pababayaan ni tatay Tara na, umalis na tayo rito. Pasado 1:30 na sila nakauwi sa bahay nila. Dahan-dahan silang lumakad papasok sa kwarto. Mahimbing na kasing natutulog sina Nanay Lynn at ang ama nitong si Lolo Delpin. Sila lang kasing 4 ang magkakasama sa bahay. Ate, alam kaya ni Lolong nagsusugal tayo? Hindi ko alam. Pero hindi ba nakakatakot kapag nalaman niya? Bakit naman? Unang-una, hindi naman natin sinasarili na papanalunan natin Tayo pa nga nagbabayad ng kuryente at tubig dito. Teka nga, sandali. Huwag mo sabihin sa akin natatakot ka. Siyempre naman natatakot ako kasi sobrang maluho tayo. Lagi na lang kasing napupunta sa pagsusugal natin yung pinapadala ni tatay. O kaya naman sa pagsha-shopping natin. Si tatay naman na may sabi na ipambili natin ang luho natin yung pera, di ba? Napatango na lang si Marie sa sinabi ng kapatid. Hindi na siya nakipagtalo pa dahil muli siyang nakumbinsi nito na maaari silang yumaman sa pagsusugal. Kinabukasan, maaga silang tumungo sa sabungan. Nakita nila doon si Mang Dolpo. Mang Dolpo, ano ba yan? Sabi mo papaldo kami doon. Diyos ko, natalo patuloy kami. Kaya nga po, muntik na maubos yung pera namin. Pasensya na kayo kung ganoon. Ganun naman talaga Hindi laging panalo. Bahagyang nainis si Lena at tumalikod na lang bago pa mag-init ang ulo kay Mang Dolpo. Ito kasi ang unang beses niyang madismaya sa lalaki. Ikaw naman ate, bakit mo naman tinalikuran si Mang Dolpo? Nakakaya naman dun sa tao. Bakit ba? Siya nga ang dapat mahiya sa atin
Biruin mo kasi, sa paghihikayat nga sa atin na dun magsugal sa pasugalan niya, natalo patuloy tayo. Siyempre, wala naman siyang kasalanan dun, no? Anong wala? Ang sabihin mo, may balat siya sa puwet. Ay, tumaya na nga lang tayo at baka malasin na tayo. Naubos ang mahigit 3 oras nila sa sabong. Nakikipagsabayan ang dalawa sa ingay ng ibang mga sabungero. Mabuti na lang at nanalo sila at napagpasyahan ng umuwi bandang 1:00 ng hapon. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, nakakita na naman sila ng nakaburol. Kaya agad silang tumungo roon para makipaglaro. Sana manalo ulit tayo. Oo nga ate, kaya lang, di ba nanalo na tayo dun sa sabungan? Kulang pa yun. Kung tutuusin, talo pa nga tayo eh. Babawiin ko lang yung natalo sa atin dun kina Mang Dolpo. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro ng tangka, natigilan ng dalawa nang biglang may humila sa kanilang braso. Ang lolo Delpin nila na galit na galit. Dinala sila nito pauwi sa bahay. Ano ito, Maria at Lena? Lulong kayo sa sugal? Aba, ngayon ko lang ito nalaman. Sinumbong po ba kami ni nanay sa inyo? Hindi. Wala nga siyang binabanggit sa akin. At napaka-imposibleng hindi niya to alam. Para sabihin ko sa inyo, ibinibida pa kayo sa akin ng mga kaibigan ko na halos araw-araw kung di kayo nasa perya, nasa sabungan kayo. Eh wala eh, dun po kami sumasaya lolo. Anong klaseng sagot yan, Lena? Ikaw pa naman ang panganay sa inyong magkapatid. Akala ko'y tuturuan mo na magandang asal si Marie, pero anong ginawa mo? Isinasama mo pa siya sa pagsusugal na yan. Bakit po? Nakakatulong din naman to sa atin ah. Tsaka kami naman din ang gumagastos dito nung nasa Pangasinan pa kayo. Problema sa inyo, ito na nga lang yung luhong nakakapagpasaya sa amin. Pinipigilan nyo pa. Napailing na lang si Lolo Delpin kay Lena. Sobrang dismayado ito sa natuklasan tungkol sa kanyang 2 apo. Dahil buong akala nito, hindi mapapariwara ang magkapatid habang inaasikaso nito ang libing ng asawa doon. Samantala, nagpaiwan na lang ang 3 dahil abala sila sa kanya-kanyang buhay. Alam ba ito ng tatay niyo, Marie? Hindi po. Pero please, huwag niyo pong sabihin kasi magagalit yun, lolo. Hindi ko sasabihin. Basta maipapangako niyo lang 2 sa akin na hindi na ito mauulit pa. Pangako po, lolo. Pangako po. Pasensya na ulit, lolo. Naayos na malila ang problema nung araw na yun. Sa paglipas ng mga linggo, nasa bahay lang sila kasama sina Lolo Delpin at Nanay Lynn. Aminado naman ang magkapatid na nahirapan silang pigilan ang bagay na kinaaadikan nila. Ngunit ginawa nilang lahat para hindi magsumbong si Lolo Delpin. Isang araw, nakasalubong nila si Mang Dolpo sa daan pauwi. Nako, ito na pala yung 2. Ano ba nangyari? Ang daming naghahanap sa inyo sa perya sa mga pasugalan na. Wala naman ho. Nagbabagong buhay na. Ano ka mo? Nagbabagong buhay? Aba, walang ganon sa atin. Kunwari ka pa. May nakapagsabi sa akin na mula nung makita kayo ni Lolo Delpin na nagsusugal sa patay, hindi na kayo nagpakita pa ulit. Kasi naman po, pinagbabawalan na kami. Mawawala kasi yung sustento sa amin kapag sinumbong kami ni Lolo kay tatay. Yun naman pala. Sige, pero kung gusto nyo magsugal, pumunta lang kayo doon, ha? Akong bahala sa inyo. Sayang, meron pa namang nanalo ng motor sa Lucky 9. Motor ho? Oo, syempre tandayin ang pasasalamat ko sa mga parokyano ko. O siya, mauna na ako, ha? Nagkatinginan pa ang 2 bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo lang silang nasabik sa pagsusugal. Dahil doon, gumawa sila ng plano para makasalisi. Isang araw, kinausap nila si Lolo Delpin para magpaalam. Lolo, pupunta lang po kami sa palengke para bumili ng mga gamit sa bahay. May ipapabili po ba kayo? Wala naman na po. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, salamat. Saglit na pumunta muna ang magkapatid sa palengke para bumili ng gamit sa kusina tulad ng kawali. Luma na rin kasi ang mga gamit nila roon. Pagkatapos, kaagad silang dumiretso sa pasugalan ni Mang Dolpo.
Oh, napadaan yata kayo. Maglalaro na ba kayo? Tamang-tama. May TV na premyo sa Lucky 9. Oo, pataya nga po ng 1,000. 1,000? Ate, baka naman wala na tayong pera. Di pa nagpapadala si tatay ah. Ano ka ba, Marie? Hayaan mo lang ang ate mo. Isa pa, syempre, ganun talaga kapag sabik. Oo nga, Marie. O, etong pera. Tumaya ka dun. Hayaan mo muna ako dito. Umiiling na lumakad palayo si Marie. Maski siya ay sabik na ring magsugal ngunit hindi pa kasi nagpapadala ang ama kaya nagbabakasakali siya. Wala na kasi silang gagastusin sa oras na maipatalo ang hawak na pera. Maya-maya pa, nakabusangot ang mukha na lumapit sa kanya si Lena. Oh, ba't ganyan ang mukha mo, ate? Huwag mo sabihin na patalo mo yung 1,000. Tama ka. Ikaw kasi kinukontra mo ko eh. Ayan tuloy, natalo ko. Anong ako? Pinapaalalahanan lang naman kita, no? Ako nga rin talo, pero may natitira pa akong pera. Ops, huwag na kayo magtalo dyan. O ito, pahihiramin ko kayo ng 2,000. Maglaro na kayo ulit doon. Aba, sige, salamat ho. Hindi na napigilan pa ni Marie ang kapatid, lalo na nang maengganyo siyang muli ni Mang Dolpo na subukan ang kanyang swerte. Sa kasamaang palad, natalo na naman ulit sila. Kaya malungkot na umuwi ang dalawa. Nadat na naman nila si Lolo Delpin na nakatitig sa kanila. Oh, anong oras na? Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Pasensya na po. Ang dami po kasing tao dun sa palengke kaya Huwag nahirapan. mo kong pinaglololoko, Lena. Ikaw, Marie, saan kayo nagaling? Dun po sa... Sa sugalan, di ba? May nakakita sa inyo doon at sinabi sa akin. Hindi ba't nag-usap na tayong tatlo? Sinermonan sila ni Lolo Delpin. Sa kabilang banda, nagmakaawa na naman ang magkapatid na wag silang isumbong. Subalit desidido na ang matanda na isumbong ang lahat ng ito sa kanilang ama kaya tumawag ito kay Leon. O Leon, magandang hapon. Hindi ko na ito patatagalin pa. Oh, kumusta ho kayo? Sandali nga, bakit po parang galit kayo? Ito kasing mga anak mo. Matagal na silang lulong sa sugal. Hindi lang kami nagsasabi sa iyo dahil sumasama ang loob nila sa tuwing mapagsasabihan namin. Ano? Pakausap na ho ako sa dalawa. Kinausap ni Leon ang magkapatid. Dismayado ito nang malaman na tunay nga ang sinabi ni Lolo Delpin. Kaya naman bilang parusa, babawasan ito ang perang ipinapadala sa kanila. Dahil doon, mas naging pasaway si Lena sa mga kasama sa bahay. Hanggang isang gabi, lasing na lasing itong umuwi. Oh, lasing na lasing ka. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Lena? Bakit ba nagkakaganyan ka? Napapariwara ka lalo. Ano bang gusto mong gawin ko, Lolo? Sinunod ko naman na yung sinabi mo wag na kami magsugala. Isa pa, sobrang stricto nyo naman yata sa amin. Anong sobrang strikto? Para sa kapakanan nyo ang ginagawa kong ito. Oo nga, tama ang lolo nyo. Iniisip namin ang kapakanan nyo. Isa pa, babae kayo, kaya dapat lang naingatan nyo ang mga sarili ninyo. At nagsalita ang nanay naming napakabuti. Anong iniisip? Kayo nga ang dahilan kung bakit kami napariwara eh. Nagkaroon ng mainit na argumento sina Nanay Lynn at Lena. Sinisisi ni Lena ang ina sa pagkasira ng pamilya nila. Samantala, natigil lang ang pagsasagutan ng dalawa nang mapansin ni Marie na hinihingal na ang nanay nila. Ate, teka lang, sobra ka na. Hinihingal na si nanay oh. Anong nangyayari sa'yo, Lynn? Anak ko! Ay, dali na natin siya sa ospital. Kasalanan mo ito, Lena. Oo na, lahat naman ho kasalanan ko sa paningin nyo. Ano ba ate? Tumigil ka na nga! Isinugod nila sa ospital si Nanay Lynn. Nag-aalala naman si Marie at Mang Delpin na naghintay. Hanggang maya-maya pa, lumabas si Dr. Garcia sa kwarto. Dok, ano pong nangyari? Kumusta po ang lagay ng anak ko? Kayo po ang tatay ng pasyente, no? Stable naman na po ang lagay niya ngayon. Tumaas po ang presyon niya. Kaya po mula ngayon, kailangan niya na ng maintenance na gamot.
Ganun ho ba? Sige ho, salamat ho, Dok. Alauna na ng madaling araw nang makauwi sila. Kaya lang, hindi na nila naabutan pa si Lena doon. Samantala, ipinagpaliban muna ni Marie ang paghahanap sa kapatid. Gusto niya muna kasing bantayan ang kanyang ina. Salamat sa inyo, ha? Wala pong anuman, Nay. Magpagaling po kayo. Oo, pangako. Kahit papano'y nakatulog naman ang tatlo. Kinaumagahan, nagpaalam muna si Marie sa mga kasama sa bahay upang hanapin ang kanyang kapatid. Nagpunta siya sa pasugalan ni Mang Dolpo. Doon niya nga nakita si Lenang nakasubsob sa lamesa. Ano nangyari sa kanya, Mang Dolpo? Lasing pa rin po ba siya? Wala nang tama yan si Lena. Nakaganyan yan kasi malungkot. Ha? Bakit ho? Nangutang sa akin ng 5,000 pang sugal kagabi. Ayun, 500 na lang ang natira. Ano? Bakit nyo naman ho pinautang ng ganong kalaki? Syempre, hindi naman kayo iba sa akin eh. Pero huwag kayong pakampante dahil may interes yan. Kakamot-kamot na lang ng ulo si Marina inakay ang kapatid pa uwi. Lumipas ang ilang linggo, mas lalong nalungkot ang magkapatid nang malamang nawala ng trabaho ang kanilang ama. Mga anak, pasensya na talaga kayo ha. Ito na muna ang huling pagpapadala ko ng pera. Ha? Ano, Tay? Paano po yan? Hayaan nyo mga anak, naghahanap naman ulit ako ng trabaho eh. Hayaan nyo na po muna, Tay. Meron pa naman po kaming pera. Pagkakasya na muna namin to. Mag-ingat po kayo dyan. Salamat, Maria anak. Kayo din dyan. Naging problemado ang magkapatid kung paano magkakapera. Sa huli, nagkasundo sila na mas maglaan na lang ng panggasto sa pangunahing pangangailangan nila. Isang araw, kinausap sila ni Lolo Delpin tungkol sa kanilang nanay Lin. Mga apo, hindi na makakapagtinda pa ang nanay niyo sa palengke dahil hindi na siya pwedeng ma-stress. Baka naman pwede kayo maghanap ng trabaho para kahit papano yung magkaroon tayo ng pera. Ito po, Lo. Sakto. Kapapadala lang ni Papa. Salamat, Marie. Lena, gusto ko sanang bumalik sa ayos ang samahan natin dito. At sana naman, mapabuti na ang lagay niyo magkapatid. Hindi naman sumagot si Lena at pairap na tumalikod sa dalawa. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, tuluyang lumayo ang loob nito sa pamilya. Umabot sa puntong hindi na ito napipigilan sa pagsusugal. Umaasa kasi ito na mapapalago ang natitirang pera niya. Hanggang sa isang araw, nalaman ni Marina nagtatago na ito kay Mang Dolpo. Nasaan ang ate mo? Wala pa po siya eh. Bakit po? Naku, baon na yan sa utang sa akin kaya nagtatago na. Ano ho? Oo, abay napapansin kong problemado siya kaya sugal ng sugal kahit natatalo na. Siyempre naman, pinapautang ko dahil may pakikisama ako eh. Ay sige, pakisabi na lang na bumisita ako dito ha. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya tinatago, kundi malalagot ka rin sa akin. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Marie. Umabot sa puntong sa paglipas ng ilang oras ay hindi na siya mapakali. Dahil doon, inabot na siya ng hating gabi sa kakahintay kay Lenang umuwi para kausapin ito. Ate, ano tong nababalitaan ko? Baon ka na daw sa utang? Naku naman, hindi ka na naawa sa sitwasyon natin. Ano ba? May pera naman ako dito. Saka, hindi ko lang naman nababayaran yung utang ko dyan kay Mang Dolpo. Kasi sobrang laki na ng pinapatong niyang interes. Magkano na ba kasi yung utang mo? 10,000 na. Mariin na lamang na napalunok si Marie sa pagkagulat. Nalaman din niya na binabalak nitong takasan ng mga utang. Ngunit wala na siyang nagawa kundi pagmasda na mag-impake ng gamit ang kapatid. Ate, bakit ka alis? Saan ka pupunta? Hindi ako lang. 2 tayo. Sasama ka sa akin. Paano si nanay at lolo? Hanggang ngayon ba naman may pakika pa sa kanila? O pues sige, para sabihin ko sa'yo, alam mo bang binalak ni nanay na ipalaglag ka noon? Ano? Mas lalong naguluhan ang isip ni Marie sa sinabi ng kapatid.
Ipinaliwanag naman ni Lena na hindi siya tanggap ni Nanay Lin noon dahil tinuturing siyang malas ng ina. Paano mo naman nasabi yan, ate? Ay nako, aba malamang, mas lumala kasi ang problema nila sa pera mula nang ipinagbubuntis ka na. Pero sabi ni Lolo sa kanya, ipagpatuloy na lang niya ang pagbubuntis sa'yo. Ibig sabihin, noon pa sila may problema sa pera? Oo, dahil walang trabaho nun si tatay. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, hayaan mo na sila dyan. Tutal hindi ka naman importante sa kanila. Sandali lang ate, mag-iisip muna ako. Ay nako, bahala ka na nga. Ate, mag-iingat ka. Ay nako, o siya, isesend ko na lang sa'yo yung address kung saan ako lilipat. Hindi naman kaagad pumayag si Marie na sumama kay Lena at hinayaan niya na lang itong umalis. Ngunit namuo agad ang galit sa puso niya sa nanay niya dahil sa nabalitaan tungkol dito. Napagtagpi-tagpi niya kasi na yun pala ang dahilan kung bakit palagi na lang mainit ang ulo sa kanya ni Nanay Lin. Kinabukasan, nagising siya sa sigaw ni Mang Dolpo. Lumabas siya at nagulat nang makitang may bit-bit itong itak. Hoy, nasaan na si Lena? May nakapagsabi sa akin na umalis siyang kapatid mo noong madaling araw at bit-bit ang mga gamit. Ano? Tatakasan niya yung utang niya sa akin? Ano ba yan? Anong utang? Hindi mo ba alam na baon na sa utang sa akin yung panganay mong apo? Totoo ba ito, Marie? Opo. Alis na ako. Pero itong tatandaan niyo malalagot sa akin yan si Lena kapag hindi niya nabayaran ang utang niya sa akin. Nang makaalis si Mang Dolpo, niyaya siya ng Lolo Delpin sa loob ng bahay upang kausapin. Nagalit naman ito sa kanilang dalawa matapos maipaliwanag ng dalaga ang lahat. Kaya lang, hindi na siya nakapagtimpi pa matapos sabihin sa kanyang silang magkapatid ang nagdala ng kamalasan sa pamilya. Teka lang, Lo. Bakit sa amin niyo sinisisi ni ate ang lahat ng to? Alam niyo tama nga siya eh. Dapat hindi na ako nakikinig sa inyo. Ba't ganyan ka na rin sumagot Hindi sana nagkakandaletse-letse ang buhay natin kung hindi kayo nalulung sa sugal. Akala niyo ba hindi ko alam na minsan na ako sinubukan ipalaglag ni nanay dahil sa ano? Naniniwala kayo na ako nagdadala ng malas dito. Oo, aaminin ko na totoo yan. Pero sinabihan ko... Pwes sige, malas pala. Noong araw ding yun, naglaya si Marie bit-bit ang mga gamit. Pumunta siya sa inuupahan ni Lena. Sa paglipas ng ilang buwan, nakaramdam sila ng paglaya. Kaya bumalik sila sa pagsusugal. Hindi man sa perya o sa bungan, kundi sa mga patay na nakaburol. O, diba? Sabi ko sa'yo masaya dito eh. Oo nga, walang kumokontrol sa atin, ate. May pera ka pa ba dyan? Meron naman. May natira pa sa huling padala ni tatay. Kung ganon, itaya na natin yan. Masayang-masaya ang dalawa lalo't napalago nila ang pera nila. Sa hindi inaasahan, makalipas ang 3 araw ay natuntun sila ni Lolo Delpin. Humihingi ito ng tulong sa pagpapagamot ni Nanay Lin. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako dahil kailangang isugod ng nanay niyo sa ospital. Oh, bakit sa amin, Lo? Akala ko ba malas kaming dalawa? Wala naman akong ibang matatakbuhan kundi kayo lang eh. Sige, eto pong 20, pampagamot niya. Pagkaabot ng 20 pesos sa kanilang lolo, tumawa pa ng nakakaloko sina Lena at Marie. Kahit anong pagmamakaawa ni Lolo Delpin, hindi ito tinulungan ng magkapatid. Nakalaan daw kasi ang pera ng mga ito sa sugal. Samantala, hindi nagtagal ay nalaman nila na mas lumubha na ang sakit ni Nanay Lin. Oh, ano nang balita dun sa nanay natin magaling? Ayun, nakitaan daw ng cyst sa kaliwang dibdib. Ah, talaga? O siya, may patay ako na daanan doon sa kabilang barangay. Pumunta tayo dun mamaya. Nang sumapit ang gabi, naghahanda na silang umalis ngunit biglang humilab ang tiyan ni Lena. Napapaimpit ito sa sobrang sakit, kaya natatarantang inihiga ni Marito sa papag. Ano bang nangyayari sa'yo, ate? Masakit ang tiyan ko. Parang may tumutusok. Dali na kaya kita sa ospital. Hindi, wag na. Sayang ang pera.
Buong gabing ininda yun ni Lena. Ngunit dahil hindi na ito nakatiis, nagpabili na ng gamot na pampawala ng sakit ng tiyan. Ngunit hindi talaga yun tumatalab. Ilang araw ding hindi ito nakakabangon dahil sa sobrang sakit. Kaya sa pag-aalala ni Marie, lumapit na ito kay Lolo Delpin. Lolo, kailangan ko po ang tulong nyo. Si ate po, ilang araw na siyang hindi makabangon dahil sobrang sakit ng tiyan niya. Pagkatapos nyo kami pagmukhaing pulubi. Pasensya na po talaga. Patawarin nyo kami. Hindi na. Mabuti na nga lumayo kayo para mawala na ang sakit ng ulo namin. Dapat ay matuto kayong harapin ang mga problema nyo. Nagmamakaawa po ako. Tulungan nyo kami. Malungkot si Marie dahil tila binaliwala siya nito dahil tumalikod lang din ito matapos nilang mag-usap. Pupuntahan pa daw kasi nito si Nanay Lynn sa ospital. Gayunpaman, unti-unti niyang napagtanto na mali ang ginawa nilang magkapatid. Nang makauwi siya, nadatnan niya si Lenang gumagayak paalis. Oh, anong ginagawa mo ate? Di ba sabi ko mahiga ka lang dahil pasumpong-sumpong ang sakit ng tiyan mo? Maayos naman ako ngayon. Saan ka pupunta? Saan pa? Di magsusugal. Pangatlong araw na nung nakalibing kaya... Seryoso ka? Sugal pa rin ang iniisip mo? Malamang, saan tayo kukuha ng panggastos? Palalaguin ko lang ulit yung pera natin. Sumama ka na nga lang, hindi yung puro kadakdak dyan. Hindi na kumibo pa si Marie at sumama na lang sa kapatid. Lumipas ang mga oras, masaya silang nakabalik sa pagsusugal. Samantala, mas lalo lang silang naging gani dahil hindi sila nananalo. Sa halip, bumabalik lang sa kanila ang ipinantaya. Ano ba yan, Marie? Lika, laro pa tayo. Bawiin natin yung mga natalo sa atin. Aray ko! Nahulog sa upuan si Lena dahil sa pamimilipit sa sakit ng tiyan. Natataranta naman si Marie kaya mas naagaw nila ang atensyon ng ibang mga naglalaro. Maya-maya, lumapit ang albularyang tsismosang si Aling Dolores. Suspecha ng matandang babae, kinukulam si Lena. Kaya iminungkahi nitong dalin nito sa bahay niya upang matignan ng dalaga. Sa hindi malamang dahilan ay nakasunod sa kanila si Lolo Delpin. Ano nangyari sa kapatid mo, Marie? Mukhang kinulam daw po siya, Lolo. Isasagawa pa lang po yung orasyon ni Aling Dolores. Hindi ko na po alam ang gagawin. Pambihira. Sana naman ay makaligtas pa si Lena. Ipinatak ni Aling Dolores ang mainit na likido ng kandila sa batya na may tubig. Samantala, nagulat naman sina Lolo Delpin at Marie nang maghugis itong matandang lalaki. Doon naman mas lalong nakumpirma ng nasabing albularya na kinukulam nga si Lena. Ang masakla pa doon, nalaman nila na si Mang Dolpo ang may pakana. Walang hiya siya. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya sa apo ko. Hindi na po ba kayo galit sa amin, Lolo? Hindi na. Maski ang nanay niyo, kahit ano pang kasalanan niyo'y mapapatawad niya kayo. Ganon ang pagmamahala ng isang pamilya. Hindi na nakapagpigil pa si Marie at niyakap na si Lolo Delpin. Sa kabilang banda, nakiusap sila kay Aling Dolores na ibalik ang kulam kay Mang Dolpo at sa mangkukulam na inutusan ito. Lumipas ang ilang araw, unti-unting umayos ang kalagayan ni Lena. Dahil doon, napagtanto nito ang kahalagahan ng isang pamilya. Patawarin niyo po ako, Lolo. At salamat din po kasi hindi niyo kami pinabayaan. Oo nga po. Alam niyo, lahat man tayo ay may pagkukulang sa isa't isa. Ngunit hindi yun ang rason para magkawatak-watak tayo. Si nanay po pala. Kumusta na siya? Kahit papano naman nakakalikom na ako ng pampaopera niya gamit yung pensyon ko. Isa pa, yung konting naipon niya sa pagtitinda sa palengke noon, nagagamit na rin namin. Nung araw na yon, ipinagbigay alam nila kay Leon ang lahat. Kaya naman nagpadala ito ulit sa awa sa dating asawa gamit ang konting perang naipon nito.
Yun naman ang ginamit nila para makumpleto ang perang pampaopera ni Nanay Lynn. Sobrang pasasalamat nila dahil naging matagumpay naman ang operasyon. Ilang linggo muna silang nanatili pa sa ospital para sa pagpapagaling ng ina. Hanggang sa tuluyan na silang payagan ng doktor na makauwi sa bahay. Kaya naman sobrang saya ng magkapatid, ganun din ang kanilang lolo. Mga anak ko, maraming salamat sa inyo. Nay, kami po dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi sa inyo, hindi kami mabubuhay ni Bunso. Hindi nyo kailangan ipagpasalamat sa akin yun, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin, Nay. Huwag na ho muna kayo mag-isip. Ang mabuti pa, magpagaling muna kayo. Sa paglipas ng panahon, mas naging matibay ang relasyon ng pamilya ng magkapatid. Hindi man nila kaagad na bitawan ang pagsusugal, ngunit dahil sa kanilang determinasyon, unti-unti na nila itong natigilan. Hanggang isang hapon, umuwi si Lolo Delpin na may hatid na balita sa kanila. Nakasagap ako ng balita na naghihirap na si Dolpo. Patay na rin yung inutusan niyang kumulam sa inyo, Lena. Hindi ko alam kung matutuwa ako doon, Lolo. Pero sana, wala naman na siyang pinakulam na iba. Ang balita ko, may 3 sugarol pa na pinakulam siya bukod sa'yo. Walang ya talaga siya. Sa kasamaang palad, namatay ang mga yun dahil sa pag-aakalang malubhang sakit lang. Ganun talaga kapag ang isang tao ay nagpakontrol sa pera. Unti-unting nalampasan ng magkapatid ang pagkalulong sa sugal, sa tulong na rin ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, nabalitaan nilang nabawian na ng buhay si Mang Dolpo. Samantala, mas lalo silang namuhay ng may pagmamahalan sa isa't isa. Napagtanto ni na Marie at Lena na walang magandang maidudulot ang sugal sa buhay nila. Ang mahalaga, natuto sila sa pagkakamaling yun at namumuhay na ang kanilang pamilya ng masagana ngayon. Wakas!